Sa loob ng makalumang simbahan ng San Isidro Labrador, ang bawat sulok ay tila nabalot ng masiglang enerhiya ng pag-asa at pagmamahal. Maliwanag ang kapaligiran, hindi lamang dahil sa mga makukulay na bulaklak na nakaayos sa altar at mga upuan, kundi dahil na rin sa di mapigilang ngiti ng mga dumalo. Ang sinag ng araw na tumatama sa makapal na stained glass ay nagbibigay ng mas mainit na damdamin sa mga naroroon. Ang mga kaibigan, pamilya at kamag-anak ay nakaupo ng tahimik, pabulong-bulong na tila ayaw gambalain ang napipintong sandali ng kasalan. Sa loob ng bridal room sa likod ng simbahan, si Carla ay nakaupo sa harap ng isang antigong salamin. Ang kanyang puting wedding gown ay bumabagay sa kanyang malarosas na pisngi at ang kanyang mahabang belo ay nakahanda ng isuot. Subalit, sa kabila ng kanyang natural na ganda at ng maingat na handa para sa araw na ito, halata pa rin ang nerbiyos sa kanyang kilos. Nakatingin siya sa sarili sa salamin, bahagyang nanginginig ang mga kamay habang inaayos ang belo. Ito ang araw na kanyang pinakahihintay. Ngunit, kahit na puno ng pag-asa at kasiyahan, hindi pa rin maikakaila ang tensyon na kaakibat ng napakahalagang araw na ito. Katabi ni Carla ang kanyang matalik na kaibigang si Liza, na mula pa kaninang umaga ay hindi mapigilang maluha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na saya para sa kaibigan. Si Liza ang naging sandigan ni Carla sa maraming pagkakataon, mula sa mga simple nilang gala noong kabataan, hanggang sa mga sandaling kinailangan ni Carla ng matibay na kaibigan. Ngayon, sa araw ng kanyang kasal, si Liza pa rin ang nasa tabi niya. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha, kahit tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. "Ang ganda-ganda mo!" Mahina ngunit may damdaming sabi ni Liza habang hinahawakan ang kamay ni Carla. "Sigurado akong mapapaluha si Jaime pag nakita ka niya." Puno ng sinseridad ang boses ni Liza, kaya naman kahit kabado si Carla, napangiti na rin siya. Ang suporta ng kanyang kaibigan ang nagsilbing paalala na kahit ano pa ang mangyari, mayroon siyang mga taong nagmamahal at handang umalalay sa kanya. Sa labas, naririnig ang mahihinang tugtog ng organo. Isang paalala na ilang sandali na lang at magsisimula na ang seremonya. Unti-unting napalitan ng kaunting kapanatagan ang kaba sa dibdib ni Carla. Habang nakatingin siya sa salamin, naisip niya ang mahabang landas na kanyang tinahak upang marating ang araw na ito. Mula sa kanilang unang pagkikita ni Jaime noong college, hanggang sa kanilang mga hamon at tagumpay bilang magkasintahan, alam ni Carla na ang araw na ito ang kaganapan ng kanilang pagmamahalan. Ito ang araw na kanilang pinangarap at pinaghandaan ng mahabang panahon. Si Jaime ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang kasangga at ang kanyang tahanan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, siya rin ang laging nariyan para sa kanya. Ngayon, ilang minuto na lang at sila'y mag-iisang dibdib. Sa isiping iyon, kahit na may kaunting kaba pa, naramdaman ni Carla ang hindi mapigilang kasiyahan. Napatigil siya saglit at ibinaling ang tingin kay Liza. Ang ngiti ng kanyang kaibigan ay parang sinasabing, "Kaya mo to." At alam niyang tama ito. Mula sa pinakalikuran ng simbahan, narinig ang unang nota ng organista, isang mabagal at mapanatag na himig na nagsilbing hudyat ng pagsisimula ng seremonya. Sa bawat pindot ng mga teklado, tila ang bawat tao sa loob ng simbahan ay sabay na huminto sa kanilang mga bulong at paggalaw. Tumahimik ang lahat na para bang isang banal na sandali ang bumalot sa buong lugar. Sa mga mata ng bawat isa, makikita ang pananabik at saya, habang hinihintay nilang makita si Carla, ang magiging bagong ginang. Sa loob ng silid pambiyuda, tinawag na si Carla ng coordinator ng kasal. Napatingin siya kay Liza, nang ngumiti at tumango. Lumakas ang tibok ng kanyang puso habang kinuha ang kanyang buke. Pinakawalan ang isang malalim na buntong hininga at naglakad papunta sa pintuan. Nang buksan ito, sinalubong siya ng isang napakagandang tanawin. Ang mahabang pasilyo na natatakpan ng pulang alpombra, ang hanay ng mga upuan na punong-puno ng ngiti ng mga bisita, at sa pinakadulo, si Jaime ang kanyang magiging asawa nakatayo sa harap ng altar. Nang magsimula na siyang humakbang, tila nawala ang lahat ng kaba sa kanyang dibdib. Nakatuon ang kanyang paningin sa iisang tao, si Jaime. Hindi siya nagmadali. Sa bawat hakbang,
maririnig ang mahihinang tunog ng kanyang sapatos na humahalik sa sahig ng simbahan. Ang mga bulaklak na nakapaligid sa pasilyo ay tila yumuko bilang paggalang sa napakahalagang sandali. Sa bawat hakbang, isang bagong alaala ang pumapasok sa kanyang isipan. Ito ang araw na matagal na nilang inaasam. At sa wakas, narito na sila. Si Jaime, sa kabilang banda, ay hindi maitatangging manghang-mangha. Nang unang masilayan ang kanyang magiging asawa sa kanyang damit pangkasal, napanganga siya. Hindi niya akalaing posibleng mas lalo pang gumanda si Carla. Ngunit sa sandaling iyon, tila ang kanyang kagandahan ay nagningning palalo. Kita sa kanyang mga mata ang matinding pagmamahal at may isang luha ang naglandas sa kanyang pisngi. Hindi niya ininda ang luha. Hayaan nang makita ng lahat ang lalim ng kanyang nararamdaman para sa babaeng iyon. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, "Swerte ko talaga." Habang papalapit si Carla, pakiramdam ni Jaime ay parang humihinto ang oras. Ang bawat hakbang ni Carla ay parang isang ritmo na tumutugma sa tibok ng puso niya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, may hindi maipaliwanag na koneksyon ang nag-ugnay sa kanila. Sa sandaling iyon, naalala ni Jaime ang unang pagkakataong nakita niya si Carla. Kung paano isang simpleng ngiti ang tumatak sa kanyang puso, kung paano isang simpleng tanong sa lecture hall ang nagbunsod ng kanilang kwento. At ngayon, heto na sila, magkasama sa altar, handang mag-isang dibdib. Nang sa wakas ay makarating si Carla sa harapan, inalok ni Jaime ang kanyang kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit na parang sinasabing, "Huwag kang bibitaw." Ang ngiti ni Carla ay isang mahinang sagot, isang kumpirmasyong naririto siya, handang tumanggap ng pangako. Tumigil ang musika at nagsimula ang seremonya. Ang pari, isang matanda ngunit maamo ang ngiti, ay nagsalita ng ilang pagbati bago sinimulan ang liturhiya. Marahang ipinahayag ang importansya ng araw na iyon, ang banal na sakramentong kanilang tinatanggap. Sa bawat salita ng pari, tahimik na nakikinig ang lahat. Ang bawat panalangin at pagbasa ng kasulatan ay tila mas tumitimo dahil sa bigat ng okasyon. Nang dumating ang oras ng panunumpa, parehong tumingin si Jaime at Carla sa isa't isa. Walang bakas ng kaba sa kanilang mga mukha, tanging tiwala at pagmamahal. Inilahad ni Jaime ang kanyang panata. Malinaw ang boses, bawat salita'y nagmumula sa puso. Habang binibigkas niya ang kanyang mga pangako, makikita ang pamumula ng pisngi ni Carla, tila natatangi siya sa mata ng buong mundo. Nang siya naman ang magsalita, ang kanyang mga salita ay punong-puno rin ng taos-pusong pagmamahal. Walang makapigil sa paminsang pagbagsak ng luha mula sa kanilang mga mata, ngunit bawat luha ay hindi dulot ng lungkot, kundi ng labis na kasiyahan at pagpapakumbaba sa harap ng kanilang pagmamahalan. Sa oras na ilagay ni Jaime ang singsing sa daliri ni Carla, tumigil ang lahat ng ingay. Para bang wala nang mas mahalaga kaysa sa gabing iyon. At nang magpalitan na ng singsing, alam ng lahat ng naroroon na sila'y naging isa. Isang simbolo ng pagsasama na hindi kayang sirain ng kahit ano. Nang bigkasin ng pari ang formal na deklarasyon, dinideklara ko kayong mag-asawa. Isang masigabong palakpakan at sigawan ng kagalakan ang umalingaw-ngaw sa simbahan. Ang bawat tao, bata man o matanda, ay hindi mapigilang ngumiti at magpalakpak. Sa hudyat ng pari, lumapit si Jaime kay Carla at ibinigay ang kanilang unang halik bilang mag-asawa. Isang halik na hindi lamang para sa harap ng pamilya at kaibigan, kundi para rin sa Diyos at sa sarili nilang pangako. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang simpleng halik na iyon ay nag-ugnay sa kanilang mga kaluluwa at walang sino man ang maaring kumontra sa kaligayahang nararamdaman nila. Habang nakatayo silang magkasama, si Jaime at Carla ay parehong alam na ito pa lamang ang simula. Ngunit sa araw na iyon, sila'y isa at wala nang makakahiwalay pa sa kanila. Matapos ang emosyonal na seremonya sa simbahan, nagpunta ang bagong kasal na sina Carla at Jaime kasama ang kanilang mga bisita sa bulwagan kung saan idaraos ang kanilang resepsyon. Ang bulwagan, na matatagpuan sa itaas ng isang burol, ay tila isang lugar na hinango mula sa isang perpektong pelikula. Pagpasok pa lang sa pinto, naamoy na agad ang halimuyak ng sariwang bulaklak
na nagkalat sa bawat sulok. Ang kisame ay puno ng mga kislap ng maliliit na ilaw na parang mga bituin sa kalangitan, at ang mga pader ay dinisenyo ng may kabigha-bighaning kagandahan. Sa gitna ng bulwagan, ang mga lamesa ay inihanda ng maayos, puno ng mga dekorasyong nagbibigay buhay sa buong lugar. Si Carla, na ngayon ay opisyal ng ginang, ay hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi habang patungo sa mesa nila ni Jaime. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kasiyahan at pagmamahal sa bawat hakbang. Si Jaime naman, palaging nakadikit ang tingin sa kanyang bagong asawa. Halatang-halata ang pagmamalaki at labis na tuwa. Habang dumaraan sila sa mga kaibigan at kamag-anak, bawat isa'y bumabati at nagbibigay ng kanilang matitamis na ngiti. Ang atmosfera ay puno ng init at kasiyahan, para bang ang mundo ay isang malaking selebrasyon ng kanilang pagmamahalan. Nang makapasok na ang lahat sa bulwagan, nagkaroon ng isang saglit na katahimikan. Ang mga bisita ay nagkatinginan, tila nag-aabang ng isang espesyal na sandali. Biglang tumugtog ang isang masayang musika mula sa banda na inarkila ng pamilya. Naglakad patungo sa gitna sina Carla at Jaime, at kasabay ng unang tugtog, sinimulan nila ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. Hawak ang isa't isa, gumalaw sila ng magaan at natural, para bang walang ibang tao sa paligid. Ang mga ilaw mula sa kisame ay tila sumasayaw kasabay nila, at ang bawat mata ay nakatuon lamang sa kanila. Hindi maitatanggi ang koneksyon sa kanilang bawat hakbang. Sa bawat pag-ikot at pagtitig nila sa isa't isa, kitang-kita ang pag-ibig na nagbubukal mula sa kanilang mga puso. Matapos ang kanilang unang sayaw, tinawag ng MC ang lahat ng bisita na sumali sa kanila sa dance floor. Mabilis na napuno ang entablado ng iba't ibang edad, mga bata, kabataan, at pati na rin ang mga nakatatanda, na lahat ay nagpakawala ng kanilang saya. Ang bawat hakbang ng sayaw ay naging simbolo ng pagbubuklod ng pamilya at kaibigan. Ang musika ay nagsilbing tulay na nag-uugnay sa mga puso ng lahat ng naroon. Kahit saglit lamang, tila nawala ang lahat ng alalahanin ng mundo. Napalitan ito ng masigabong tawanan, magaan na pakiramdam, at walang katapusang saya. Nang sumapit ang oras ng mga talumpati, muling nagkaroon ng pansamantalang katahimikan. Ang una sa linya ay si Liza, ang matalik na kaibigan ni Carla. Tumayo siya sa harap ng lahat, may hawak na mikropono, at bahagyang tumikhim bago magsalita. Ang bawat salita niya ay puno ng damdamin. Nagkukwento kung paano niya unang nakilala si Carla, ang kanilang mga pinagsamahan bilang magkaibigan, at ang pagsisimula ng pagmamahalan nina Carla at Jaime. Habang nagsasalita siya, may ilang bisita ang lihim na nagpupunas ng luha dahil damang-dama nila ang sinseridad ng kanyang mga sinabi. Nagtapos si Liza sa pamamagitan ng isang toast, itinaas ang kanyang baso at binitiwan ang mga salitang, "Sa walang hanggang pagmamahalan at kaligayahan nina Carla at Jaime." Sumunod naman sa entablado si Patrick, ang matalik na kaibigan ni Jaime. Hindi man sanay sa mga talumpati, ginawa niyang natural at puno ng halakhak ang kanyang mensahe. Ikinuwento niya ang ilang nakakatuwang karanasan nila ni Jaime noong mga bata pa sila, ngunit hindi rin niya kinalimutang magbigay-pugay sa kung paano si Carla ang nagbabago sa kanyang kaibigan. Naging mas mabuting tao si Jaime dahil kay Carla, sabi niya, kasabay ng isang mahinang tawanan mula sa mga bisita. At naniniwala akong mas lalo pa siyang magiging mabuti dahil sa kanilang pagsasama. Nang siya'y nagtapos sa kanyang mensahe, muling nagpalakpakan at nagtoast ang lahat. Habang nagpapatuloy ang gabi, naging mas malaya ang mga tao sa kanilang pagbati at pagbubuni. May mga sandaling mapapatingin si Carla sa paligid at makikita ang mga mahal sa buhay na nagtatawanan, nagkukwentuhan, at tila walang pagod sa pagsasayaw. Ganito rin si Jaime, na hindi maitatago ang kagalakan sa bawat pagkakataong makita ang kanyang mga magulang at mga kapatid na masaya sa kanilang piling. Ang gabi ay tila isang perpektong selebrasyon ng hindi lamang kanilang pagmamahalan, kundi ng lahat ng ugnayang bumuo ng kanilang mga buhay. Ang mga tagpo ng sayawan, tawanan, at talumpati ay nagpatuloy hanggang sa gabi. Bawat bisita ay nagdala ng kanya-kanyang kwento na kanilang baon pa uwi. Ngunit para kay Carla at Jaime, ang gabing iyon
ay higit pa sa isang selebrasyon. Isa itong paalala na sa kanilang paglalakbay bilang mag-asawa, hindi lamang sila dalawa. Nariyan ang pamilya at kaibigan na lagi nilang makakasama, magbibigay suporta at magpaparamdam na ang bawat araw ay may dahilan para magdiwang. Habang patuloy ang pagdiriwang sa loob ng bulwagan, na puno ito ng tawanan, kasiyahan at walang humpay na pagbati para sa bagong kasal. Ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa paligid, ang mga magulang ay nagtutuksuhan, at ang mga kabataan ay abala sa pagkuha ng mga litrato upang itala ang di malilimutang sandaling ito. Si Carla at Jaime, kahit napagod na sa pagsasayaw at pagtanggap ng mga pagbati, ay hindi pa rin mapigil sa kanilang pagpapakilig sa lahat ng naroroon. Nagkwentuhan sila ng kanilang mga mahal sa buhay habang hawak-hawak ang mga baso ng alak, puno ng saya ang bawat sandali. Ngunit sa gitna ng lahat ng kagalakan, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Ang kalabog ay sapat upang mapatigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Tumigil ang musika at ang malakas na ingay ng pagtatawanan ay biglang napalitan ng tahimik na pag-uusap. Ang ilan ay tumayo, sinubukang silipin ang pinagmulan ng tunog mula sa mga bintana. Napansin ni Carla na parang nagkakagulo ang ilang mga tao sa likuran at walang alinlangang inabot niya ang kamay ni Jaime. "Ano kaya iyon?" tanong niya, puno ng kaba sa kanyang tinig. Hindi na sila nag-atubili pa. Pareho nilang iniwan ang kanilang mesa at mabilis na lumabas ng bulwagan. Sa sandaling marating nila ang labas, tumambad sa kanila ang isang nakakabahalang eksena. Isang kotse ang bumangga sa isang malaking puno sa tabi ng venue. Ang harapan ng sasakyan ay wasak, ang makina ay umuusok, at tila may kung anong likidong tumutulo mula sa ilalim nito. Naririnig nila ang mga bulungan ng mga bisita na naglabasan din, habang ang ilan ay nagtatangkang sumilip mula sa ligtas na distansya. "Jaime, kailangan nating tulungan sila." Pabulong ngunit puno ng determinasyon na sabi ni Carla. Hindi nagdalawang isip si Jaime. Agad siyang tumakbo patungo sa nasirang sasakyan. "Dito ka lang," anya kay Carla. Ngunit sa kabila ng kanyang bilin, hindi siya mapigil ng kanyang asawa. Sinundan siya ni Carla, kahit ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang malapit na sila sa kotse, agad nilang nakita ang dalawang tao sa loob nito. Ang driver, isang lalaki na nakahandusay sa manibela, at isang babae sa passenger seat na mukhang nawalan din ng malay. Parehong sugatan ang dalawa, at sa unang tingin pa lamang ay halata ng malubha ang kanilang kalagayan. "Jaime, paano natin sila mailalabas?" tanong ni Carla. Pilit hinahanap ang sagot habang nararamdaman ang tumitinding kaba. Lumuhod si Jaime malapit sa pinto ng driver at sinubukang buksan ito. "Sira ang pinto," sabi niya. Hinahabol ang kanyang hininga. Sinubukan niyang kalampagin ang bintana, ngunit hindi ito gumalaw. Nakatingin si Carla sa paligid, naghahanap ng kung anong makakatulong upang mabuksan ang kotse. Sa gitna ng kanilang pagmamadali, napansin ni Jaime ang likidong tumutulo mula sa ilalim ng sasakyan. Isang nakapanghihinang amoy ng gasolina ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napatingin siya kay Carla at mabilis na sumigaw. "Carla, bumalik ka sa ligtas na distansya." Ngunit sa halip na sumunod, lalong nagmadali si Carla upang hanapin ang paraan para mabuksan ang pintuan ng passenger seat. Sa wakas, may nakitang tubo si Carla sa gilid ng venue at agad itong dinala kay Jaime. "Jaime, ito, subukan mo!" Sambit niya habang iniaabot ang tubo. Hinawakan ito ni Jaime at buong lakas na hinampas ang bintana. Nang bumigay ang salamin, mabilis niyang inabot ang lock sa loob at binuksan ang pinto. Sa unang pagkakataon, nakita niyang may bahagya pang galaw ang driver. "Gisingin natin siya," sabi ni Jaime. Hinahaplos ang balikat ng lalaki at sinubukang tawagin ito. Samantala, si Carla naman ay lumapit sa passenger seat at marahang hinawakan ang braso ng babae. "Miss, naririnig niyo ba kami? Magiging okay ang lahat. Huwag kayong susuko," sabi niya, bagamat dama rin niya ang takot. Habang sinusubukan nilang gisingin ang mga tao sa loob ng sasakyan, narinig nilang bumilis ang hissing sound mula sa ilalim ng makina. Lumakas din ang amoy ng gasolina na parang may tumatagas pa mula sa tangke. Napatingin si Jaime kay Carla at agad na nagsabing,
Kailangan nating alisin sila dito. Pwedeng sumabog ang kotse anumang oras. Agad silang kumilos, kahit labis ang pag-aalala. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkabahala, hindi nila kayang iwanan ang mga tao sa loob. Sa bawat galaw nila, makikita ang determinasyon sa kanilang mga mata. Kahit hindi pa nila batid kung ano ang magiging susunod na mangyayari, malinaw ang kanilang layunin. Iligtas ang mga nasa loob ng sasakyan bago pa man dumating ang mas malalang sakuna. Sa gitna ng kanilang pagmamadali na mailabas ang mga tao sa loob ng kotse, nagsimula nang maging mas kritikal ang sitwasyon. Ang hissing sound na kanina pa nila naririnig ay tuluyang lumakas, at sa bawat sandaling lumilipas, tila lumalapit ang panganib na kanilang kinatatakutan. Hindi pa man nila natatapos mailabas ang mga sakay ng sasakyan, isang napakalakas na pagsabog ang biglang yumanig sa paligid. Ang init at liwanag mula sa pagsabog ay parang isang bulalakaw na bumagsak mula sa kalangitan. Wala nang oras para makapaghanda. Ang lakas ng pagsabog ay agad silang tinulak pabagsak sa lupa. Naramdaman ni Carla ang biglang pagkawala ng kanyang balanse. Tumama ang kanyang ulo sa malamig na sementado at ang lahat sa paligid niya ay tila naging malabo. Ang amoy ng nasusunog na gasolina, ang mga pira-piraso ng metal na nagkalat sa paligid, at ang malakas na sigaw ng mga tao ay parang nagiging bahagi ng isang masamang panaginip. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga braso upang makakapit sa kung anumang pwedeng humawak sa kanya, pero para bang mabigat ang kanyang katawan. Dumaloy ang matalim na sakit mula sa kanyang sentido, at kahit pilit niyang iminulat ang mga mata, halos wala siyang makita kundi makukulay na liwanag na sumasayaw sa kanyang paningin. "Jaime," halos pabulong niyang nasabi. Hindi siya sigurado kung naririnig siya ng iba. Pilit niyang inabot ang kamay ng kanyang asawa, pero hindi niya ito maabot. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkahilo, nasulyapan niya si Jaime. Nakahandusay sa ilang metro ang layo, duguan ang kanyang noo, at halos hindi na gumagalaw. Ang kaputla ng mukha nito ay parang isang pinturang binura ng buhay. Mula sa maliit na puwang sa kanyang paningin, nakita niya ang mga tao mula sa handaan na nagmadaling tumakbo papalapit sa kanila. Ang ilan ay sumisigaw ng tulong, habang ang iba naman ay dali-daling tumawag ng emergency services gamit ang kanilang mga telepono. Hindi niya marinig ng malinaw ang kanilang mga sinasabi. Lahat ay parang isang halo-halong tunog na umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Isang lalaking bisita ang dumampot sa kanya mula sa lupa at tinulungan siyang makaupo. "Ma'am, okay ka lang ba? Sandali lang, andyan na ang tulong." Narinig niya mula sa malabo niyang ulirat. Pero hindi si Carla ang iniintindi niya. Ito'y si Jaime. Sinubukan niyang tumayo, ngunit agad siyang napaupo muli sa sakit. Napansin niyang may dugo sa kanyang damit at mahapdi ang kanyang gilid. "Jaime, kailangan kong makita si Jaime." Mahinang sabi niya, halos pabulong na lang. Hindi nagtagal, dumating ang sirena ng ambulansya. Ang pulang ilaw nito ay nagbigay ng panibagong kulay sa maitim na kalangitan ng gabi. Paramedic ang mabilis na bumaba at nagtungo kay Jaime. Habang sinusuri siya ng mga medic, nakita ni Carla na ipinapasok nila ang isang oxygen mask sa mukha nito. Kritikal ang lagay niya. Narinig niya ang isa sa kanila na nagsabi sa kanilang komunikasyon, "Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon na." Ang mga bisita naman ay patuloy na tumutulong, gumagawa ng human chain upang ilayo ang mga nasaktan sa lugar ng aksidente. May mga tumulong na alisin ang ibang debris, habang ang iba naman ay inaalo si Carla. Ramdam niya ang init ng kamay ng isang estranghero na hawak ang balikat niya. Nag-aalok ng kaunting kapanatagan kahit sa ganitong kaguluhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang nasa isip lamang ni Carla ay ang kaligtasan ni Jaime. Sinundan niya ng tingin ang stretcher kung saan nakahiga si Jaime, na ngayon ay tinatakpan ng isang emergency blanket. "Ma'am, gusto mo bang sumama sa ambulansya?" Tanong ng isang paramedic. Tumango si Carla kahit nararamdaman pa rin ang pag-ikot ng kanyang paligid. Kahit anong sakit ang kanyang nararamdaman, mas nanaig ang kanyang pangangailangan na makasama si Jaime. Pinasok siya sa likod ng ambulansya sa tabi ni Jaime, at habang mabilis na tinatahak ng sasakyan ang daan patungo sa ospital, hindi niya mapigilang hawakan ang kamay ng kanyang asawa.
Laban lang, Jaime. Hindi mo ako pwedeng iwan. Bulong niya, kahit alam niyang hindi siya maaaring marinig nito. Ang tahimik na mga saglit na iyon sa loob ng ambulansya ay para bang isang mahabang panalangin. Umaasa na sana'y mailigtas pa ang lalaking minamahal niya. Sa sandaling makapasok ang ambulansya sa ospital, mabilis na inilipat ng mga paramedic si Jaime sa isang stretcher at tuloy-tuloy siyang dinala patungo sa emergency room. Si Carla, sa kabila ng kanyang pagkahilo at masakit na sugat, ay nanatili sa waiting area. Ayaw niyang lumayo sa pintuan kung saan dinala si Jaime. Hawak-hawak ang isang piraso ng gauze na ibinigay ng nurse para sa kanyang sugat. Hindi niya maalis ang tingin sa maliit na ilaw na nakasabit sa itaas ng pinto. Ang ilaw na iyon ang tanging palatandaan na patuloy pa rin ang mga doktor at nurse sa pag-aasikaso sa kanyang asawa. Bawat segundo ay parang taon sa pakiramdam. Minsan siyang tumayo para maglakad-lakad, pero agad na naupo muli. Pakiramdam niya'y wala siyang lakas. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang alon na paulit-ulit na dumadagundong. Tinawagan niya ang mga magulang ni Jaime at kanyang mga magulang upang ipaalam ang nangyari. Ang kanilang tinig sa kabilang linya ay halatang puno ng takot at pag-aalala, at sinabi nilang agad silang pupunta sa ospital. Lumipas ang oras ng tila napakabagal. Ang tunog ng tiktok ng wall clock ay tila sinadya upang ipaalala kay Carla kung gaano kahaba ang bawat minuto. Ang bawat paglabas ng nurse mula sa pinto ay nagdudulot ng bahagyang kaba sa kanyang puso. Pero sa tuwing makikita niyang wala silang dala o hindi siya pinupuntahan, muling bumabagsak ang kanyang balikat. Isang beses ay naramdaman niyang tumutulo na pala ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya maialis ang tanong sa kanyang isipan, makakaya pa ba ni Jaime ang lahat ng ito? Nang dumating ang kanilang mga magulang, dali-dali siyang niyakap ng kanyang biyenan na si Aling Tina. "Carla, anak, ano nang nangyari?" Tanong nito, may luha sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Carla ang kamay nito at sinabing, "Andun pa po siya sa loob. Nay, wala pa pong balita." Sa kabila ng matinding kaba, hindi niya magawang magpakita ng masyadong emosyon dahil tila ba naubos na ang kanyang lakas sa kakaiyak kanina. Ang nanay at tatay ni Jaime, pati na rin ang kanyang mga magulang, ay tahimik na naupo sa paligid. Ang dating masiglang usapan tuwing sila'y magkikita ay napalitan ngayon ng tila nag-aalanganing paghinga. Sa kabila ng tahimik na paghihintay, naririnig ni Carla ang pabulong na panalangin ng kanyang biyenan. Ang nanay ni Jaime ay nakapikit, hawak ang rosaryo, at parang sinasabi ang bawat dasal na alam niya. Ang kanyang sariling mga magulang naman ay nakaupo sa kaliwang bahagi. Halatang pigil ang damdamin, ngunit hindi maiwasan ang paminsang pagpunas ng luha. Si Carla, na gustong sumabay sa kanilang panalangin, ay hindi magawang magsalita. Sa loob-loob niya, umaasa siyang maririnig ng Diyos kahit ang mga tahimik na daing ng kanyang puso. Hindi niya napansin na ilang oras na pala ang lumipas. Hindi niya alam kung anong oras na. Ang tanging alam niya ay ang mahabang paghihintay. Sa bawat paglipas ng tao sa waiting room, umaasa siyang may dala silang balita. Pero wala. Naghintay siya habang ang bawat minuto ay nagiging mas mabigat kaysa sa nauna. Sa wakas, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang doktor ang lumabas, may hawak na clipboard, at halatang pagod ang itsura. Napatayo si Carla, mabilis ang tibok ng kanyang puso, at hinawakan niya ang braso ng kanyang biyenan upang magbigay ng lakas. Nilapitan nila ang doktor na halatang may daladalang mabigat na balita. "Dok, kumusta na po si Jaime?" Halos hindi makasalita si Carla dahil sa sobrang kaba. Huminga ng malalim ang doktor, tumingin sa kanilang lahat, at saka mahinang nagsabi, "Ginawa po namin ang lahat ng makakaya namin." Pero ang pinsala sa kanyang ulo at ang sobrang pagkawala ng dugo ay naging sobrang kritikal. Paumanhin po, hindi na po siya nakaligtas. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Carla ay bumagsak. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa sahig. Parang tumigil ang lahat sa paligid niya. Ang mga luha na kanina'y pilit niyang pinipigilan ay tuluyang dumaloy. Ramdam niya ang mahigpit na yakap ng kanyang biyenan, ngunit wala na siyang lakas upang sumagot. Ang kanyang mga magulang ay lumapit upang alalayan siya, ngunit ang sakit na nararamdaman niya
ay parang walang hangganan. Sa likod ng kanyang isipan, umaasa siya na magkakamali ang doktor, na babalikan nila si Jaime at makikitang gising siya. Ngunit alam niyang hindi na iyon mangyayari. Tinignan niya ang pinto kung saan pumasok ang doktor, umaasang may kasunod na taong magdadala ng mabuting balita. Pero wala nang lumabas. Wala nang makakapagbalik kay Jaime. Sa kabila ng kanyang pag-asa kanina, sa kabila ng lahat ng kanilang dasal, ang balita ay hindi na mababago. Si Jaime, ang lalaking minahal niya ng higit sa kahit ano paman, ay wala na. Ang realidad na ito ay bumalot sa kanyang isipan at alam niyang hindi na ito magbabago. Napahagulgol siya habang niyayakap siya ng kanyang pamilya, damang-dama ang sakit ng pagkawala na wala nang makakatapat. Sa mga sumunod na araw, pagkatapos ng malagim na balita, halos hindi makagalaw si Carla sa bigat ng nararamdaman. Ang kanyang mundo, na dati puno ng saya, pagmamahal, at pag-asa, ay biglang naging tahimik at malamig. Mula nang sabihin ng doktor na hindi nakaligtas si Jaime, para bang tumigil ang ikot ng kanyang buhay. Napabagsak siya sa sahig ng ospital noon, at kahit na anong subok ng kanyang pamilya at kaibigan na itayo siya at aluin, wala siyang maramdaman kundi ang masakit na kawalan. Ang mga araw ay naging mahabang oras ng pag-upo sa parehong lugar, pagtingin sa parehong dingding, at pag-uulit ng parehong tanong, bakit siya nawala? Ang kanilang bagong bahay, na ilang buwan pa lang nilang tinirhan, ay biglang nagmukhang banyaga sa kanya. Ang mga silid na dati puno ng tawanan, mga plano, at maliliit na detalye ng kanilang pangarap, ay biglang naging malamig. Sa bawat kwarto, naroon ang alaala ni Jaime. Ang kanyang ngiti habang nag-aayos ng mga kurtina, ang kanyang tawa habang nagluluto ng hapunan, at ang mga gabing nagkukwentuhan sila sa sala habang nakikinig ng musika. Maging ang mga simpleng gawain ay nagdadala ng napakalaking sakit kay Carla. Ang pagbubukas ng ref para sa almusal ay nagpapaalala sa kanya kung paano laging si Jaime ang unang bumabangon upang maghanda ng kape. Ang pagbukas ng bintana tuwing umaga ay tila hindi na ganoon kasaya tulad ng dati dahil hindi na niya maririnig ang boses ng kanyang asawa na nagsasabing, "Ang ganda ng araw ngayon, mahal." Sa bawat kilos na kanyang ginagawa, nararamdaman niya ang kawalan. Ang espasyong iniwan ni Jaime na hindi mapunan kahit anong pilit niyang gumawa ng bagong rutina. Pilit siyang inaalo ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Madalas silang pumupunta sa bahay upang samahan siya, magdala ng pagkain, at subukang pasayahin siya. Nagluluto si Liza ng paborito nilang ulam at nagkukwento ng mga masasayang alaala nila ni Jaime. Umaasang kahit papaano'y maibsan ang lungkot na nararamdaman ni Carla. Ang kanyang mga magulang ay halos araw-araw na tumatawag. Sinusubukang kumbinsihin siyang lumabas, maglakad-lakad, o kahit paunti-unting bumalik sa dati niyang mga gawain. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi maalis ni Carla ang malalim na sakit sa kanyang puso. Ang gabi ay lalo pang mahirap. Ang kama na dating pinaghahatian nila ni Jaime ay biglang naging napakaluwang. Nasanay siyang naroon si Jaime, tahimik na nagbabasa ng libro bago matulog o kaya yakap-yakap siya kapag malamig ang gabi. Ngayon, siya'y nag-iisa. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga plano nilang mag-travel sa mga lugar na pangarap nilang puntahan. Iniisip niya ang mga pag-uusap nila tungkol sa kanilang magiging mga anak, kung paano nila gustong turuan ang mga ito ng tamang prinsipyo at kung paano nila balak gawing masaya ang kanilang pamilya. Ang lahat ng ito ay parang bigla na lang naglaho. At kahit anong pilit niyang bumalik sa kasalukuyan, lagi siyang hinahatak pabalik sa alaala ng mga pangarap na hindi na matutupad. May mga sandali na tila may naririnig siya mula sa iba't ibang sulok ng bahay. Parang boses ni Jaime, tawag sa kanya, o tawa sa kabilang silid. Pero sa tuwing titingin siya, puro katahimikan lamang ang bumabalik. Alam niyang wala na siya, pero parang hindi pa rin ito lubusang tumatatak sa kanyang isipan. Sa tuwing pipikit siya, naiisip niyang baka isang masamang panaginip lamang ito. Baka paggising niya, andoon pa rin si Jaime, kasama niya, hinihintay siyang magluto ng umagahan o yayain siyang maglakad sa labas. Pero sa bawat paggising niya tuwing umaga,
natatanggap niya ang malupit na katotohanan. Wala na si Jaime. Ang pagmamahal na kanyang nararamdaman ay hindi na maibabalik ng yakap, halik, o ng kahit na anong ginhawa na dati nilang naibibigay sa isa't isa. Ang kawalan na ito ay tulad ng isang malamig na aninong laging sumusunod sa kanya, anuman ang kanyang gawin. Subalit kahit gaano kahirap, alam ni Carla na kailangan niyang magpatuloy. Pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na iyon ang gugustuhin ni Jaime. Ang makita siyang muling bumangon at hanapin ang mga dahilan upang magpatuloy sa buhay. Ngunit sa kasalukuyan, hindi pa rin niya makita ang liwanag sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ang kanyang mga araw ay patuloy na puno ng pagtatanong, ng lungkot at ng tahimik na pagsubok na harapin ang bawat bukang liwayway na dumarating. Sa araw ng libing ni Jaime, isang kalangitan na puno ng makakapal na ulap ang tila nakiramay sa mga dumalo. Ang simoy ng hangin ay malamig, at ang bawat hakbang patungo sa libingan ay nagdadala ng bigat sa kanilang mga dibdib. Ang mga dumalo ay halos lahat nakaitim, mga kaibigan, pamilya, at ilang malalayong kamag-anak na lumuwas pa mula sa ibang probinsya para lang makiisa sa huling sandaling ito. Sa gitna ng lahat ng tao, si Carla ay nakatayo sa unahan, hawak ang isang puting rosas. Tahimik lamang siya, tila binabalot ng isang hindi maipaliwanag na lungkot na parang agos ng malamig na tubig sa kanyang kaluluwa. Habang naririnig niya ang mga dasal at pagpapala ng pari, tahimik niyang pinagmamasdan ang kabaong ni Jaime. Naroon ang larawan nito sa ibabaw, ngumiti sa isang kuha noong masaya pa silang dalawa. Sa gilid ng larawan ay mga nakalagay na bulaklak na puti at dilaw, simpleng ngunit elegante, na sumasalamin sa pagkatao ni Jaime. Isang taong tahimik ngunit marangal, mabait ngunit hindi nagmamayabang. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit niyang pinapanatili ang tuwid na tindig, parang isang huling parangal sa lalaking kanyang minahal ng buong buo. Mula sa mga binigkas ng pari at mga salaysay ng mga kaibigan, muling nabuhay ang masasayang alaala ni Jaime. Isa sa mga kaibigan nila mula kolehiyo ang nagsalaysay kung paano naging sandigan si Jaime ng kanilang barkada tuwing may problema. Naalala ng ilan ang mga gabi ng walang katapusang tawanan sa mga simpleng inuman, ang pagiging maaasahan ni Jaime sa mga group project, at ang mga simpleng paraan niya ng pagpapakita ng malasakit, tulad ng pagdadala ng mainit na kape sa mga panahong abala silang lahat sa pag-aaral. May isa pang ang kwento ang isang kaklase nila kung paano sinagip ni Jaime ang isang munting pusa sa gitna ng ulan. Ang mga alaala ay tila mga piraso ng makukulay na salamin na bumubuo ng isang masayang larawan ng taong nawala. Sa gitna ng mga kwento, tahimik lamang si Carla. Ang bawat salaysay ay parang banayad na haplos at hampas. Isang paalala ng lahat ng saya, ngunit sabay ding paalala ng kawalan. Sa kanyang isip, muli niyang naalala ang mga simpleng sandali nila ni Jaime. Ang mga umagang sabay silang nag-aalmusal, ang mga hating gabi kung kailan pareho silang nakahiga sa ilalim ng bituin, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Ang lahat ng iyon ay parang alon na dumadaloy sa kanyang puso, banayad ngunit hindi maiiwasang bumangga sa pampang ng kanyang damdamin. Sa kanyang tabi, si Liza ay tahimik ding nakamasid. Alam ni Liza na kahit anong salitang sabihin niya ay hindi makakapagpawala ng sakit, kaya't nanatili siyang nariyan lang, hawak ang kamay ni Carla. Ang simpleng presensyang iyon ni Liza ang tila nagbigay ng lakas kay Carla na manatiling nakatayo. Hindi man niya ito sinasabi, ramdam niyang si Liza ang naging sandigan niya sa panahon ng pinakamalaking hamon sa kanyang buhay. Ang kanyang kaibigan na hindi bumitiw, hindi siya iniwan, at palaging nandyan para sumuporta. Nang dumating na ang oras ng pagpatong ng lupa, tahimik na umusad si Carla patungo sa kabaong. Humakbang siya ng dahan-dahan, bawat hakbang ay tila isang pagpapaalam. Nang makarating siya sa tapat nito, maingat niyang inilagay ang puting rosas sa ibabaw. Ang rosas na iyon ay simbolo ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pangako, at ng lahat ng hindi na nila magagawa pang magkasama. Habang nakayuko, pumikit siya sandali at huminga ng malalim. Sa kanyang isipan, binitiwan niya ang mga salitang, "Jaime, mahal na mahal kita, hindi kita makakalimutan." Habang ang lupa ay dahan-dahang bumabalot sa kabaong, naramdaman ni Carla ang bigat ng katotohanan.
Pero kasabay ng bigat na iyon, ay unti-unting pumapasok ang isang kakaibang pakiramdam. Isang bahagyang liwanag na parang mumunting sinag ng araw na sumusilip mula sa likod ng makapal na ulap. Hindi pa rin nawawala ang sakit, ngunit naroon ang munting paalala na kahit gaano kahirap, may pagkakataon pa rin para mabuhay muli, para magpatuloy. Sa mga sumunod na sandali, habang paunti-unting umaalis ang mga tao, nanatiling tahimik si Carla. Si Liza ay nanatili pa rin sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay. Sa mga ngiti ng mga taong lumapit upang magbigay pugay kay Jaime, sa kanilang mga yakap at pamamaalam, naramdaman ni Carla ang suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Bagamat hindi kayang punan ng sinuman ang kawalan na iniwan ni Jaime, ang kanilang presensya ay parang pamatid uhaw sa isang tuyong lupa. Sa kabila ng dilim, unti-unting nakita ni Carla ang liwanag, isang paalala na may mga taong handang tumulong sa kanyang muling pagtindig. Habang tinatanaw niya ang dahan-dahang paglubog ng araw, sa kalangitan na puno ng mahinang liwanag, naisip ni Carla na hindi rito nagtatapos ang kanyang kwento. Hindi rin natatapos dito ang kwento ni Jaime. Sa puso niya, dadalhin niya ang bawat alaala, bawat tawa, at bawat pagmamahal. At sa kabila ng lungkot, alam niyang, sa tamang panahon, makakahanap din siya ng paraan upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Dala-dala ang lahat ng iniwan ni Jaime bilang inspirasyon. Isang umaga, habang tahimik na naglilinis ng bahay, napansin ni Carla ang isang kahon na nakaipit sa sulok ng kanilang aparador. Matagal na pala itong naroroon, ngunit sa dami ng mga gamit na naipon nila ni Jaime, hindi niya ito gaanong napansin noon. Ngayong nag-iisa na siya, ang simpleng kahon na iyon ay biglang nakatawag sa kanyang pansin. Inilabas niya ito at inilagay sa mesa sa sala. Napuno siya ng kaba at pananabik, parang nararamdaman niyang may espesyal sa loob nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa ilalim ng ilang lumang litrato at paboritong CD ng musika ni Jaime, tumambad ang mga nakasalansang envelope. Ang bawat isa ay may maayos na sulat kamay ni Jaime at karamihan ay naka-address sa kanya. Sa bawat makapal na piraso ng papel, naroon ang boses ng kanyang asawa, ang boses na matagal na niyang gustong marinig muli. Hindi niya napigilang mapaluha habang isa-isang binubuksan ang mga liham. Sa unang buklat, nabasa niya ang isang simpleng mensahe na isinulat ni Jaime noong unang taon ng kanilang relasyon. Ang tono nito ay masayahin, puno ng ligaya at halatang bagong in love. Mahal, hindi ko pa rin makapaniwala na tayo na. Nakasaad sa simula ng liham. Habang binabasa niya ang mga susunod na linya, naalala niya ang mga araw na iyon, ang kanilang mga unang date, ang mga biglaang road trip, at ang mga simpleng pag-uusap sa ilalim ng bituin. Sa sumunod na liham, tila mas seryoso ang tono. Carla, nakasulat sa unang linya. Alam kong darating ang mga araw na mahihirapan tayo. Pero tandaan mo, palagi tayong may isa't isa. Kahit ano pa ang mangyari, hindi kita iiwan. Habang binabasa niya ang bawat linya, parang muling binubuo ni Jaime ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay para siyang binigyan ng yakap sa kabila ng kawalan nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carla na kahit wala na si Jaime sa tabi niya, ang kanyang pagmamahal ay nananatili. Hindi naglalaho, hindi nawawala. Habang binabalikan niya ang iba pang mga liham, naalala niya kung gaano katapang at kadeterminado si Jaime. May isang liham kung saan isinulat nito ang kanyang pangarap na makatulong sa ibang tao. Gusto kong tumulong sa mga nangangailangan, sabi nito. Alam kong kaya natin itong gawin balang araw. Gagawa tayo ng paraan para maging liwanag sa buhay ng iba. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Carla. Sa kabila ng lungkot at kawalan, naramdaman niya ang matinding inspirasyon mula kay Jaime. Dahil sa mga liham na iyon, unti-unting nagkaroon ng sigla si Carla. Ang kanyang mga araw, na dati puno ng pag-iyak at kalungkutan, ay nabigyan ng bagong kulay. Hindi na lamang ang kawalan ni Jaime ang kanyang iniisip, kundi ang mga pangarap nito. Mga pangarap na maaari pa rin niyang isakatuparan, kahit mag-isa. Sinimulan niyang tingnan ang kanyang paligid, naghahanap ng mga bagong layunin.
natutunan niyang mag-focus sa mga bagay na makakatulong hindi lang sa sarili kundi sa iba. Isa sa mga ideya na sumagi sa isip niya ay ang pagtatayo ng isang charitable foundation na nakapangalan kay Jaime. Sa simula, natakot siya sa ideya. Paano kung hindi niya kayanin? Ngunit sa tuwing babalikan niya ang mga liham ng kanyang asawa, tila nakakarinig siya ng boses na nagsasabing, "Kaya mo ito, mahal. Hindi ka nag-iisa." Iyon ang naging inspirasyon niya upang magsimula ng isang proyekto na makakatulong sa mga nangangailangan. Ang foundation na naisip niya ay simple lamang sa una. Isang maliit na programang makakatulong sa mga bata sa kanilang komunidad. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti itong lumago. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, mga dating katrabaho, at ilang miyembro ng pamilya, nakalikom siya ng sapat na pondo upang makapagsimula ng ilang educational initiatives. Ang dating tahimik at madilim na mga araw niya ay napalitan ng mga araw ng pagplano, pagkikita ng iba't ibang tao, at pagbuo ng mga konkretong hakbang para matupad ang pangarap ni Jaime. Habang pinapalawig niya ang foundation, natutunan niyang hindi na lamang si Jaime ang nagbibigay ng inspirasyon sa kanya. Natutunan niyang ang bawat bata na natutulungan nila, bawat magulang na nagpapasalamat, at bawat tagumpay na nakikita niya sa kanilang proyekto ay nagdadagdag ng liwanag sa kanyang buhay. Hindi ibig sabihin nito na nawala na ang lungkot. Sa katunayan, andyan pa rin ang mga gabi na tahimik siyang umiiyak, hinahanap ang yakap ni Jaime. Ngunit ngayon, ang mga gabing iyon ay nauuwi sa mga bagong pangarap at layunin. Sa pagtatag ng foundation, natagpuan ni Carla ang bagong direksyon ng kanyang buhay. Ang dating kawalan na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng pagmamahal na naiiwan ni Jaime, hindi lamang sa mga liham na kanyang iniingatan, kundi sa bawat taong natutulungan ng kanilang proyekto. At habang nagtatapos ang bawat araw, tinatanaw niya ang mga bituin, iniisip si Jaime, at nararamdaman ang tahimik na kumpas ng kanyang pagmamahal. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Carla kung paano buuing muli ang kanyang lakas. Sa bawat araw na dumating, naging mas malinaw sa kanya na ang pagtulong sa iba ang nagbigay ng bago niyang layunin sa buhay. Mula nang simulan niya ang charitable foundation para kay Jaime, unti-unti niyang nakita kung paano niya maibabahagi ang pagmamahal na iniwan ng kanyang asawa. Ang mga nakikita niyang pagbabago sa mga buhay ng mga natutulungan nila ay parang munting ilaw sa kanyang madilim na mundo. Sa kabila ng sakit ng pagkawala, ang pagtulong sa iba ang naging sandigan niya upang magpatuloy. Naging mas malalim ang kanyang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa paligid. Sa tuwing lulubog ang araw, natutunan niyang huminto at titigan ang kahangahangang ganda ng kalikasan. Ang mga kulay kahel at rosas na kumukulay sa langit ay tila isang paalala na kahit sa pagtatapos ng araw, may pag-asa sa susunod na umaga. Ang simpleng tunog ng hangin sa mga puno, ang bahagyang paglamig ng gabi, at ang kalmadong alon ng lawa na malapit sa kanilang bahay, lahat ng ito ay nagdala ng kaunting kapanatagan sa kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang tila kasama pa rin niya si Jaime, binibigyan siya ng lakas upang pahalagahan ang buhay. Hindi rin niya nakalimutan ang kanyang mga kaibigan at pamilya na laging nariyan para sa kanya. Ang mga simpleng pag-uusap, tawanan, at muling pagbabalik sa kanilang mga alaala kay Jaime ay nagdulot ng aliw sa kanyang puso. Kahit na minsan ay dumadating pa rin ang bigat ng kalungkutan, napagtanto niyang hindi siya kailanman nag-iisa. Ang pagmamahal ng kanyang mga mahal sa buhay ay nagbigay sa kanya ng patuloy na pag-asa. Ang bawat kwento, bawat biro, at bawat masayang sandali ay parang mga pahinga sa gitna ng mabibigat na araw. Habang natututo siyang magpatuloy, natagpuan niya ang isang bagong pananaw sa buhay. Napansin niyang ang sakit ay hindi kailanman tuluyang mawawala, ngunit nagiging bahagi ito ng kanyang kwento. Isang bahagi na nagbigay daan sa kanya upang maging mas malakas at mas maunawain. Sa halip na takasan ng kirot, natutunan niyang tanggapin ito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa paggawa nito, unti-unti niyang natuklasan ang kanyang sariling kakayahan na muling umangat at maghanap ng kasiyahan sa mga bagong bagay. Ang mga alaala nila ni Jaime ay hindi niya kailanman isinantabi. Sa halip,
natagpuan niya ang kapayapaan sa muling paggunita ng mga masasayang sandali nila. Kapag tinitignan niya ang kanilang mga larawan, hindi na lamang ito nagdadala ng luha kundi ng ngiti. Naalala niya ang kanilang mga lakad sa tabing dagat, ang mga gabing magkasama silang nanonood ng paborito nilang mga pelikula, at ang mga tahimik na hapunan na puno ng pagmamahalan. Ang mga sandaling ito ay nagsilbing gabay upang hindi niya makalimutan ang halaga ng kanilang pagsasama. Sa halip na masaktan sa tuwing naaalala niya si Jaime, natutunan niyang yakapin ang mga alaala bilang inspirasyon upang mabuhay ng may saysay. Sa huli, nahanap ni Carla ang isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nawawala. Hindi ito natatapos sa pisikal na presensya ng taong minamahal. Sa halip, ito ay nananatili, isang malaon at matibay na presensya sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang pagmamahal ni Jaime sa simpleng halik ng hangin sa kanyang pisngi, sa mahinang pagtama ng liwanag ng araw sa kanyang mukha, at sa bawat tagumpay na natatamo ng kanilang foundation. Ang pagmamahal na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ito ang nagturo sa kanya na ang pagkawala ay hindi wakas. Ito'y isang panibagong simula, isang pagkakataon upang magbahagi ng pagmamahal sa mas marami pang tao. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, sa bawat bata o pamilyang natutulungan ng kanilang proyekto, nararamdaman niyang kasama niya si Jaime. Ang pag-ibig na kanilang pinagsaluhan ay hindi lamang nagtatapos sa pagkawala, kundi nagiging isang tulay upang makabuo ng mas makabuluhang buhay. Bagamat patuloy na naroon ang kirot ng pagkawala, natutunan niyang yakapin ang pananabik at kasiyahan sa bawat bagong umagang dumarating. Sa bawat simpleng bagay, ang lambing ng sinag ng araw, ang kulay ng mga bulaklak sa hardin, at ang masasayang tawanan ng mga bata. Naintindihan ni Carla na ang buhay ay patuloy na nagbibigay ng dahilan upang magpatuloy. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagkawala ni Jaime. Sa halip, ito'y nagpatuloy, puno ng pag-asa, inspirasyon, at pagmamahal na walang katapusan.